Everyone knows there is pain in this life. We've all seen our share of tears. But I choose to live on the positive side, and I won't be held hostage by fear. I'm a prisoner of hope, bound by my faith, chained to your love, locked up in grace. I'm free to live, but I'll never go. I'm wonderfully, willingly, freely a prisoner of hope. Some people doubt what they don't understand, but I know what's true in my heart. If I can control what's all of my hands, but I can lay back in your arms. I'm a prisoner of hope, bound by my faith, chained to your love, locked up in grace. I'm free to live, but I'll never go. I'm wonderfully, willingly, freely a prisoner of hope. I'm a prisoner of hope, bound by my faith, chained to your love, locked up in grace. I'm free to live, but I'll never go. I'm wonderfully, willingly, freely a prisoner of hope. I'm wonderfully, willingly, freely a prisoner of hope. Blessed Thursday evening, Team Focus! Hindi nga boss mic mo. Bossing, number 1. Kaya lang. Yan. Ito tayo eh. Yan, oh. Kasi, ang galing nung, ang dudulas ng mga mic natin. Hindi ko alam kung naglaro ng basketball to mga to bago kumanta. Anyways, ganun pa man ay parang kakaiba yung ulay natin ngayon sa ano. Parang, Yes! Parang ano eh. Yeah, parang medyo ano tayo, no? Parang medyo Super bright. Medyo super bright. Mainit din yung camera eh. O parang super warm. Anyways, again, ay magandang gabi sa inyo lahat ng mga sumaybay po natin. Yes. Dito po sa ating programa na ito. And again, ay nice ko sabihin sa bawat po sa inyo, muli pinagpala naman tayo ng Panginoon to have another program sa ating pong programang Staying Alive. Maraming salamat po sa lahat. Diba? Ngayon pinag-uusapan po natin, ang topic po natin ang April Fool. Sir Dominic, isang malupit na recap natin from the last time na pinag-usapan po natin, Sir Dominic. Gusto mo lumabas eh. Alam mo talaga, pasok labas. De. Go ahead, Sir Dominic. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Lalo na sa inyo, Team Focus. Maganda. Yun ang pag-usapan natin last week. Although gusto ko lang pahapyawan yung sinabi ni Sir Maki nung first episode natin. Karamihan ng mga kabataan yun nadadala sa hype. Which is good. Maganda hype yun. Hype talaga yun eh. Iba yun. Iba yung sinasabi hype. Yung hype, okay, madali tayong madala sa hype. But, ang problema sa Team Focus ngayon, sa mga kabataan, pag nawala na yung hype, doon na rin nawawala tayo yung init natin, lalong-lalo na pagdating sa gawain. Yeah. Kaya ano nangyayari ngayon? Di ba sinabi ni Sir Maki nung first episode natin, marami sa atin, hindi natin pinapahalagahan yung mahalaga. Okay? Kaya nakakalimutan natin. So, pag-usapan natin
yung shinare sa atin ni Sir Joe last week. Ang pinag-usapan last week, wala... Di sir, okay. Yeah. Yan, and to focus ang sinabi ni Sir Joe last week, walang full na innocent. Yeah. Kasi marami sa atin nagpapanggap na gusto ko lang idagdag dun, Sir Joe, karamihan sa mga team focus, gusto natin yung nagpi-play na victim. Yeah, Yan. pa-victim. Pa-victim ka na. Pero alam nyo yung team focus, pinili na natin na maging full. Yun yung pinag-usapan natin last week, team focus. Marami na tayong natutunan sa salita ng Diyos, marami na tayong narinig sa salita ng Diyos. It's either sa pulpito, sa area man yan, or sa sarili nating mga tahanan. Yeah. Ang problema sa ating team focus, pinili na natin na maging full. Kaya maganda yung sinabi ni Sir Joe last week, walang full na innocent. It's always a choice. Yes. Alam mo na, nakasalanan yun. Yeah. Bakit pa natin pipiliin na gawin yung bagay na yun? That's right. Alam na natin, nakasalanan yun. Di ba? Marami sa atin, ang hindi natin napapansin team focus, nasusukat, sinabi ni Sir John last week, nasusukat, iba yun, nasusukat ang maturity sa pag-iisip. Yes, that's Yan ang right. sinabi ni Sir John last week, nasusukat ang maturity sa pag-iisip. Parang pagsisip-sip na yung sinasabi mo. Go ahead. Kaya focus Tubig kasi. Hindi porket malaki ka ng tignan, matured ka na. Ha? Hindi porket matangkad ka na, 6-footer ka na, malaki na yung katawan mo. Parang kanina lang. Malaki yung muscles mo. Ay patay, ha? Hindi porket ganyan na mukha ka lang mature, team focus. Yan ang sinabi ni Sir Joe last week. Mukha ka lang mature, pero the truth is, immature ka. Yan ang marami sa atin, team focus. You chose to be a fool. You're just making yourself believe that you are doing something good. Akala mo, feeling mo, maganda yung ginagawa mo, pero hindi natin alam, team focus, ang ginagawa na natin ay bagay na pang foolish. Diba? Kaya, may binigay pa sa atin si Sir Joe na example. Diba, pag binigyan ka ng, pag pinigpili ka, ano mas pipili mo? Yung bagong cellphone o yung lumang cellphone? Diba, anong tawag natin dun sa taong pipili ng lumang phone? Angat. Okay? So, syempre, mas pipiliin natin yung bago, yung latest. That's right. So, ganun tayo dapat din focus. Instead of choosing na magda-downgrade yung ating Kristiyanong buhay, lagi ang gusto natin yung pataas lagi. Yeah. Pa-upgrade lagi. And then yung sinabi ni Sir Maki, sinabi ni Sir Maki last week, unhealthy para sa ating spiritually yung pagbabalikan natin yung mga reject. Yeah. Marami That's sa ating right. focus, binabalikan yung reject. Kaya nga sinuka di ba? Doon sa verse na binabasa natin, Proverbs chapter 26 verse 11, kaya nga sinuka mo kasi rejected na ng katawan mo. Bakit? Babalikan pa natin. Yes, sir. Kristiyanong buhay natin, it's our spiritual life. That's right. Bakit babalik ka pa doon sa bagay na karnal? Yeah. Tapos yung last part na pinag-usapan natin last week, it's about sa ating salvation. 'Di ba? Bakit alam mo na, 'di ba, sinasabi natin na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang sarili ng tagapagligtas. 'Di ba yung sinabi ni Sir Joe last week, bakit pa natin babalikan yung ginagawa ng isang taong hindi nakakakilala sa Panginoong Jesucristo? Kaya sinabi niya last week, 'di ba? I-review natin yung sarili natin. I-review natin yung ating mga sarili, baka mamaya hindi talaga tayo saved. Pero ano lang naman, Sir Joe, dagdag lang naman, Sir Joe, last week yan. Kaya yun po, sir, yung po yung napag-usapan natin last week. Yeah. Alam mo, napakaganda po ng pinag-uusapan natin, which is, it is very timely pagdating sa young people eh. Kasi, That's right. Yes, sir. alam niyo, sabi ko nga, ito yung madalas ko, Sir Joe, na madalas kong sinasabi sa mga young people eh. Sa panahon, Sir Dom, Sir Joe, ito team focus, makinig kayo ng maigi. Sa panahon kasi ngayon ng mga kabataan, tanggap na nila na masisira buhay nila eh. Yeah, Hindi, totoo yan, sir. Alam Minsan mo, parang expecting na sila na. yes. Alam mo kasi, ito yung ayaw ko na talagang malaman ko lang yung nag-invento nito, tingin ko eh. O yung alam mo yung tipo na parang tatanggap. Halimbawa, may nauna na sa atin, di ba? May nauna na. Okay, kuwari. Kuwari. Sige, Hindi pala kunyari ito. Talaga nangyari. Halimbawa, silang pastorin, nila sinasabi ng pastorin,
meron na silang wisdom ng Diyos. Yung mga adults sa atin, especially the adults that are really taking heed and adhering to the principles, standards of the Word of God that is being taught to our church. Nood Diba? ako kanina ng devotion yan. Hindi. Ha? Nood ako ng devotion yan ni Preacher Day niya. Hindi, pero katulad yan sinabi ko, yung mga yung bagay na yan, yung talaga naninindigan, so they have the wisdom, knowledge, and understanding na ng Diyos, di ba? So ang point is, yung wisdom na meron na nauna na sa atin, parang yung mga before pa na, yung mga nauna sa atin, parang halimbawa tayo, si Pastor rin, nauna na sa atin. Pagdating sa ministry, parang tatanggapin ba natin yung point na, alam mo, dadaan pa rin tayo sa pagbagsak. Yeah. Yun yung maling yeah. ano yan ha, maling Totoo yan, kaisipan sir. yan, young people. Mali, wag niyong tanggapin yan, ganyan tinuturo ng mundo na babagsak ka pa rin, pero ang good thing yan, makakabangon ka. Yeah. No, ang good thing, may pagkakataon na hindi ka na bumagsak. May life verse sila eh. Ano live verse? For a just man fall it 12 times. Hindi na Bakit 7 12 times. times? Mali ba? Bakit 12 times? Ay, sorry. Sa Bible 7 eh. Ika 14 sa kanila eh. Dinoble. Hindi, pero maling kaisipan yan, young people. Maling kaisipan yan. May nauna na nga sa atin na binigyan ng wisdom. Team Focus, listen to this. That is very wrong. That is world's philosophy that you should not accept. Bakit? Pwede ka nang hindi bumagsak kung makikinig ka sa mga nagturo sa'yo na nakakaalam kung paano ka at ang dadali ng Diablo para ikay bumagsak. Amen. Di ba? Amen. Pero yun na nga sinasabi ko. Sabi ko nga last week, it's a choice. Yeah. Yan ang pinaka-problema. Kasi yan. alam mo, Sir Joe, nung nasa Tarlac ako, nung Sunday, nasa Tarlac kami, nung Sunday, Wait lang, baka makalimutan ko tayo. Yes. Ito, maganda yung sinabi niya yung dito. May 1 John 1:9 naman daw kasi. If we confess our sin, is faithful to yan. Just to Naniniwala, forgive us. tama naman yung verse. Mali lang yung pagkakaunawa ninyo. Yeah. Amen. Alam mo yung Sir Dom, kasi nung nasa Tarlac kami ni Wipe, Yan, no. Sige. nasa Tarlac kami, ni Sister Chobe, kasi Friendship Sunday kasi doon nung nakaraan. Yeah. Ang dami young people, sir. At nung nagkaroon ako ng chance, shoutout pala sa, nandiyan ba sila? Ramos? no, wala. Tapos na. Hindi, sir. nagsabi sa akin, nagsabi sa akin, Pastor, may preacher's class sila. Preacher's class, yeah. Ano nga, special guest na ba tayo eh? Yeah, shoutout na lang sa kanila. Kasi Team Focus ng Tarlac, kinausap ko. Di ba, nag-send ako sa GC. Na, maganda yun eh. Nag-send Naglalaro ako. pa nga eh, naglalaro sila doon. Ganun talaga sila yung sayawan to eh. Ano sayawan? Sayawan yun. Panoorin yung video. Malala makikita ko rin. Makikita mo Baka yan, hindi sir. na umuwi niya, magsayawan na nun. Yun nga sir yung sinasabi ko. Sabi ko sa kanila, wag nilang tanggapin na yung matik kasi parang kinder, matutuwa ka pa sa bata eh. Parang okay, ito, enjoy lang yung buhay. Elementary, medyo pumipitik-pitik na yung kaligaligan, pero okay pa. Pagdating ng high school, okay, tanggap namin na masisira buhay namin. Pagdating ng college, wala na, waldas na buhay namin. Yeah, totoo yan. Ganyan, sa panahon ngayon, sir, winaldas. Diba? Sa panahon ngayon, sir, pag hindi nabantayan Shoutout ng Sir mga... Conrad, waldasan na tayo dito. Pag hindi nabantayan yan, sir, ng mga kabataan ngayon, mind this young people. Kailangan yung ilagay ito sa isip ninyo. Kailangan yung bantayan ito sa sarili ninyo. Kasi kapag hindi nyo ito nabantayan, yan ang pinupromote ng Diablo ngayon. Ng mundo, It's okay na parang nadadala na kayo masyado doon sa kataga ng mga elderly people of the world. Na ang sabi nila, ang famous na kataga, okay lang yan kasi bata pa yan. Okay lang yan, dadaan talaga sa ganyan. Nasa kainitan pa sila ng kabataan nila. Yan, Okay lang magkamali daw. Okay na yung maging ganyan. Hindi kasi nasa ganun eh. Yan yung pakonti-konti na inilalagay ng Diablo sa inyo. Meron pa yan. Meron pa, sir. Meron pa yan. Alam mo, maganda ring nararanasan mong bumagsak para natututunan mong bumangon. Iyon. Alam mo, tawag doon. Ganda no? Alam mo, tawag doon. Ano? Wisdom daw. Wisdom. Hindi wisdom tawag doon. Katangahan yun. Di ba? Pwede ka naman matutong bumangon ng hindi bumabagsak ka. Parang ano yun. Di ba? Mas pipiliin mo pa Nakakita ka na ba, sir, ng babangon ka sa kama, nagpahulog ka muna Yun sa nga kama? sasabihin ko sana eh. Ay, siyempre, nagkakag eh. Nag-B1 dito eh. Magkasama tayo magbuhat eh. Hindi, sabi, alam naman, gusto mo yung bumangon, malaglag ka muna bago ka bumangon. Ma'am, ba't ka bumagsak? Alarm clock. Di ba? Yun yung alarm clock mo, no? Yung pag nalaglag ka. Diba, yan yung gusto ng mangyayari ng kabataan. And that kind of mind setting na inilalagay ng Diablo sa isip ninyo, team focus, makinig kayo
that kind of mindsetting na inilalagay sa inyo ng mundo na ito, that will lead you to this. To this kind of principle to leave the important things and go back to unimportant things. 'Di ba? Bakit? Kasi maglalagay sa inyo ang mundo na ang dami mo nang ginugol na oras diyan. Mukhang hindi ka naman umasenso. Kailangan balikan mo muna 'yung nakaraan. Para sabi nga nila, matuto ka sa nakaraan. Yun talaga naman eh. Wala namang problema doon. Wala namang masama, sir. Pero hindi sinasabi ng Biblia, matuto ka sa nakaraan, pero hindi sinabing gayahin mo yung pagbagsak ng nakaraan. Iyon ang sinasabi ko, sir. Amen, amen. Hindi, nagbibiro lang. Expression. Ang sabi kasi, matuto. Alam mo ang problema ang ginagawa ng mga kabataan ngayon? Alam mo anong problema ng mga kabataan ngayon? Ang sabi matuto. Pag sinabing matuto, you just look for it kung ano yung pagkakamali mo doon. Pero hindi mo dapat balikan. Yes, sir. Di ba? Di ba? Ang problema kasi ngayon sa mga kabataan, binabalikan. Yes. Sabi nga ni Pastor, Diba, sir? it's good to look back, Yes, sir. but not to go back. Iyon ang sinasabi. Yung iba, what the back? Ito nga yan, sir eh. Ito nga yan, Sir Jao. Alam mo kung anong, ito makinig kayo, Team Focus. Di ba nakakatawa pag ginagawa niya yan? Right. Alam niyo kung bakit? You are too much, ito ilang beses ko to, sir, narinig, binanggit ni Pastor. You are too much insecure of your position. Yeah, Amen, totoo yan, amen, totoo yan. amen. Totoo yan. Sir, Maganda alam yan. mo, ito Maganda yung yan. sinabi ko. Kasi tinanong ko ito sa mga taga-Tarlac, sa mga taga-Team Focus doon. Ako din eh. Tinanong ko yan, sir, ano ang kalimitang nagiging problema? Alam mo kung anong nagiging problema nila? When it comes to, sa church, okay sila. Yeah. Kumbaga, they can do their position inside the church. Being a godly woman, being a godly young man, and being a godly young lady, di ba? Okay sa kanila eh. Walang problema sa kanila. Kaya nila basta nasa loob sila ng simbahan. Kaso ang problema, pag lumabas na sila ng simbahan, nakikita na nila yung dati nilang kasama na, uy, mukhang asinsado na to sa buhay ah. So what they will do now, because of their insecurity, That's right. ang gagawin nila, babalikan na nila yung dati nilang ginagawa. Yes. Which is, if they are going to, makinig kayong dalawa, Hartley at saka Lance, makinig kayo dito. If you're going to study carefully, young people, okay? If you're going to study carefully, yun ang magdadala sa inyo para kayo ay maging mangmang at mag-ugaling aso. Gaya ng sinasabi dito, that as a dog returneth to his vomit. But the Bible, Team Focus, is commanding us to forget all those things which are behind. Yeah. Di ba? Kaya nga, alam nyo, kung babasahin ko lang sa inyo, Philippians chapter number 3 in verse number 13. Ang sabi ng Bible, brethren, Apostle Paul is speaking here. Okay? While siya ay nakakulong. Okay? Ang sabi dito ni Apostle Paul, brethren, Philippians 3 verse number 13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, okay? Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. And then ito na yung ginamit natin last month na verse, I press toward the mark for the prize of the high calling of Jesus Christ. Yeah. But in verse number 13, ang gusto ko ditong makita ninyo is that doon sa second part ng verse which ang sabi doon, forgetting those things which are behind and reaching forth to those things which are before. Na ito yan, magandang bigyang pansin dito yung salitang reaching forth. Kasi it means to move forward. Dito makikita nyo, walang sinasabing umatras at bumalik ka. Yeah. Amen. Okay? Maganda yon. Sabi nga ng ating mahal na pastor, it is good to look back. Pero hindi mo dapat balikan. Kasi you can learn if you look back. Siyempre, makikita Yes, mo sir. na lang Makikita mo, oy, ito pala yung iniwan ko. Ganun, ay, Spongy yung pangit. Ayoko na maging, ayoko maging pangit. Yun, ganun. O, di ba? Pag tumingin ka, makikita mo yung dati mong kalagayan bilang isang kabataan. Pero, ibang usapan na kapag binalikan mo na. Yeah. Di ba? Kasi you are not commanded to do that. Yep. Okay? Kaya makinig kayo, Team Focus.
Ang nangyayari ngayon sa mga kabataan, because of your insecurity, it is much easier for you to go back rather than just to look back. Yeah. Kasi ayaw nyo nang mag-isip. Ang gusto nyo lang is the That's company. right. That's right. That's Okay? right. Totoo That yan. is why a lot of young people nowadays, mas pinipili nilang to go back because of the company. Yeah. Okay? Kasi kapag ikaw nanatili ka doon sa estado mo na nasa mga importanteng bagay ka at nasa ikalalago ka, you have the feeling na mag-isa ka lang. Yeah, totoo yan. Ganyan ang Yes, nangyayari. sir. Yan, Yes, sir. it's really what's happening Kaya nga, sir, today. pinasok ko yung salitang insecurity. Yeah. Kasi because of insecurity ng maraming kabataan ngayon, mas pinipili nilang mag-go back. Mas pinipili nilang mag-return to their folly. Yeah. Amen. Diba? Totoo yan. Maganda yan. Kasi, Totoo yan. ganito kasi yan, young people eh. If you will be honest to yourself, team focus, listen carefully, masaya ka nung iniwan mo yung dating ikaw eh. Yes, sir. Amen. Diba? Anong kalagayan mo before? Hindi ka nga mapakinabangan ng magulang mo eh. O ngayon, napapakinabangan ka ng magulang mo. At ng Diyos. At ng Diyos. Maayos ka sa pamilya mo kasi maayos ka na sa Diyos. Amen. But if you just look back, kung sino ka dati, hindi ka na wala kang kwenta. That's right. Oh, Sir. 'di ba? Wala kang kwenta. 'Di ba? Kaya nga anong mapapala mo doon? But eto 'yan. Ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, ipinapakita sa inyo ng Diablo, okay, that's you now. Pero anong meron ka now? Yun ang maganda tanong. Yun ang nilalagay na katanungan sa inyo ng Diablo na nakakagulat mang isipin, hindi na masagot ng maraming kabataan. Yeah. But if you just Right. think carefully, marami kang sagot dun. Pag tinanong ka ng Diablo kung sino ako ngayon, pwede mo sagutin ng Diablo, ako yung uupak sa'yo pag di ka tumigil. Pwede mong ganunin ng Diablo eh. Bakit? Maayos na ang estado mo eh. Pero ano ang nangyayari ngayon? Pag binagsakan ka na ng ganyang katanungan ng Diablo, you will feel insecure na, oo nga no, Yeah. where's my company? Right. Nasaan na yung mga kasama ko? Kaya anong gagawin mo? You will not just look back. You will go back. So anong labas ngayon? Saan ka bumalik? You return to your folly. Like a dog return to his vomit. Yeah. That's right. But mind you, sabi nga namin last week, that folly is already rejected. Tinanggal na yan ng Diyos sa buhay mo eh. That's why okay yung tumingin ka para matuto ka at makita mo yung present condition mo at maturing mo yan as a big blessing, as a great blessing from God. Kaso nga, ang marami ngayon, ang nangyayari ngayon, instead of forgetting those things which are behind, they love those things which are behind. Yan ang nangyayari. Kaya nga, alam nyo kung bakit ito isinulat ni Apostle Paul, Sir Dom, Sir Jow. Alam na ito ni Sir Dominic at ni Sir Joey. Team Focus, alam nyo kung bakit ito sinulat ni Apostle Paul? Kasi masyado silang nalulungkot nung nawala si Apostle Paul. Eh. Nung nakulong si Apostle Paul, feeling nila wala na silang magagawa. Eh. Kaya nga, pagpatak mo, sa umpisa pa nga lang eh, sa verse number 1, akalain mo nakakulong siya, ang salita niya, rejoice. Sa verse 14, chapter 14 pa niyan, meron pa siyang sinasabi dyan sa talata na yan, sa book of Philippians, rejoice in the Lord always. Akalain mo, gano'n ang sasabihin ng isang taong nasa kulungan? Ngayon, dahil nga ang nangyayari sa mga taga-church at Philippi, parang wala nang magawa. Dahil wala na si Apostle Paul sa kanila. No, sabi ni Apostle Paul, alam ko may naitulong ako sa inyo. Alam ko may nagawa ako sa inyo. Pero ito na yung present condition eh. Anong kailangan nyong gawin to move forward? Huwag nyong balikan yung nakaraan. Past, sabi nga natin, di ba? Past is past. Di ba? Okay na yun eh. Tapos na yun nangyari doon. You can look back to learn something. But you should not go back. Kasi, which are before, the things which are before you, ngayon, yung nasa inyo ngayon, marami kayong pwedeng matutunan dyan eh. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ng Book of Proverbs 26:11, you should not return to your folly. Kasi, pag nag-return kasi yung folly, wala kang matututunan. Same thing ang mangyayari sa'yo. Di ba? Kaya nga, di ba, pag pinapagalitan kay Team Focus sa mga magulang ninyo, ano ang kataga ng mga magulang? Ikaw pinagsabihan na kita, paulit-ulit ka na lang. See? Paulit-ulit ka na lang. That's the term of the parents. Kasi bumalik ka lang eh. Anong bago pag bumalik ka? Wala. Di ba? Anong sabi nga natin? Bago ang lahat, luma maiba.
Di ba? Walang ganun. Wala kang makikitang ganun eh. Walang bago kapag bumalik ka. Puro yan luma. The same thing ang mangyayari sa'yo. Kung napahama ka doon, sa bagay na yun, pag bumalik ka doon, ano mangyayari? Mapapahama ka pa din. Ngayon, kung babalik ka ulit doon, anong mangyayari? Lumago ka bilang isang kabataan? Hindi. Ganun pa rin ang mangyayari sa'yo. Kaya nga, we are not commanded to return to his folly. Kaya nga, in the book of Proverbs, ang alain nyo mga kapatid, isang matinong young people, isang hindi matinong young people lang ang gagawa niyan. Kalay mo, ayaw nga, sabi nga ni Sir Joe last week pag inasar ka nga lang na galing ka sa unggoy, galit na galit ka na kahit mukha kang unggoy Di ba? Galit na galit ka na yung sabihan ka kayang asal-aso ka. Yun, Diba? yun. Totoo Parang yan. ang aso. Parang ang asal-aso. Bakit? Aso. Sinabi ko na sa'yo, gagawin mo ulit. Ano ka, aso? Such an Oh. aso. Oh, you're such an aso. Oh. Di ba? Oh. Di ba? Ganun na yung nangyayari sa inyo young people. Kaya nga, you've got to wake up. Kasi we are not commanded. Kaya nga, forget. Alam niyo, pag sinabing forget, dapat mawawala talaga yan sa isip mo. You will put that away from yourself. Talagang, pag sinabi, as in talagang parang walang nangyari. Bakit? Maganda na lumingong ka sa likod. Maganda pag tiningnan mo kung saan ka nanggaling kasi you can learn something from it. Pero yung bumalik ka na sa pinanggalingan mo, ibang usapan na yon. Ibang usapan yun, team focus. Kaya nga sabi dyan, you should press. Kailangan you should reach forth. Diba? You should reach forth. You should move forward. Okay, when you forget your folly, your foolishness, pag kinalimutan mo na yung iyong folly, yung iyong kasalanan, yung iyong kalokohan, you move forward. You reach forth to those things na maayos. Diba? Kaya nga, we are encouraging you, team focus, sabi nga namin sa inyo sa pasimula, huwag kayong matakot. Wala kaming ibubulgar dito. Kasi nung nakita nyo pa lang yung text, grabe ng kaba ninyo Di ba? Ang gusto namin mangyari, huwag nyo sundan si Mr. Stickman. Dapat papunta kayo lagi doon. Huwag kayong pupunta dito kasi unimportant things. Ito yung sinasabing the things which are behind you. Yan na yun. Unimportant things. When you look behind you, you will see unimportant things. So, kung hindi yan importante, ang tanong, bakit mo binabalikan? What's your motive? What's your plan for your life, brother and sister? Di ba? Anong plano? Yan yung dapat na mailagay ninyo kasi we are trying to put something in your mind, team focus, the reality of life. This topic right here, April Fools, this is the reality of your life if you'll be honest. Yeah. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, insecurity, tanggalin nyo yan sa isip ninyo. Alam mo, pinapakinggan ko yan, Sir Jao, kasi nakikita ko yan sa thoughts mo, sa messenger, kay Ate Christy, kay Ate Yang. Nakikita ko yan puro insecurity, puro insecurity. Sabi ko, ano kaya nangyari? Pinakinggan ko yung message si Pastor. Ganun nga. Ganun yung nilalaman. Kaya natutuwa ko Kasi, alam niyo lalo na sa inyo young people, you should take note of that message ng ating mahal na Pastor. Kasi grabe ang atake ng insecurity sa inyo. Dito, kaya nyong umiti. Dito, sabi nga natin, ang angas dito Dito kaya mo manindigan. Kaya mo manindigan, pero pag lumabas ka na, because of your insecurity, you will return to your folly. Yeah. Diba? Sakto sa topic natin. Kasi that's the reality of life Yan ang kaya nga ganun, Sir Dom, yung sinabi ko sa Ramos. Sabi ko sa mga team focus dun sa Ramos, wag na wag kayong may insecure. Nanonood sila? May nanonood. Wag na wag kayong mai-insecure sa kalagayan nyo ngayon. Kung kayo ay nag-i-stand para sa Panginoon, paglabas nyo dyan, mag-stand kayo. Alam mo, natutuwa ako dun sa isang, although siya ay team prep na doon sa Ramos, pero sa team focus, siguro ganun talaga. Pero anyways, si Sister Blessy. Totoo ako kasi, nung nag-soul winning kami, ang dami niyang kabatchmate na nakikita. And not to lift her up, but she's proud. She has education, she has this, she has that. Okay siya, meron siya. Pagdating sa, education sa life. She's a teacher. Nag-aantay lang siya ng ranking sa DepEd. Yun, tinanong ko kasi siya Kasi kaya ako natanong yun, kasi ang dami niya, nakadalawa ata kami na kasama niya, batchmate na naituro niya. Pero ang pinopoint out niya, yung kalagayan niya ngayon. Na yun ang kailangan na makita ninyo.
Kasi kapag naunahan kayo ng insecurity, bagsak kayo dito sa verse natin. But maliwanag na sinabi ni Apostle Paul, you should forget. You should put that away in your mind. Ano man ang mag-arise, Team Focus, tandaan ninyo, listen, ano man ang mag-arise sa mga nandito sa studio, sa mga nasa Facebook Live po naming mga kaibigan, at sa mga nandito po sa Google Meet, okay? You should put this in your mind. Forget those things which are behind. Tandaan nyo po yan. Ito po ang tandaan ninyo. These two phrases na bibitawan ko. Forget and reach forth. Okay? Forget and reach forth. Yeah. Pag sinabing forget, tapos na yon. Reach forth, it means to move forward. Huwag kang magre-reach forth patalikod. Hindi reach port yun. Hindi reach forth yun. Reach third. Baduy. Di ba? Pag nag-reach forth ka, tinan nyo May namatay na joke. Isipin ninyo, mag-reach forth ka, Sir Joe, di ba? Reach forth ka patalikod. Parang ito na yung tinuturo mo, sir, sa amin pag sa pagbubuhat. Sala na sa movement ng shoulder mo. Yeah. Sakit na ang maidudulot sa'yo. Injury. Pain. Injury. Using the Bible, the biblical word for that, distraction. Kapahamakan na ang mangyayari sa'yo if you reach forth ng patalikod. Oh. Di ba? Bakit? Sala na sa movement yan ng katawan. Di ba, Sir Joe? Wala Sala na sa natural. Wala na. Yun, that's the Natural word. movement. Natural movement. Oh, buti sana kung parang mga wrestler yan na nakakalas yun. Tapos kinakabit lang natin dati. Wrestling Di ba? figures. Wrestling figures. Buti sana kung parang ganun lang yan. Hindi eh. Sala na. Those things which are behind, pag binalikan mo, Team Focus, that's how simple it is. Sala na yan sa galaw mo. Sala na ang buhay mo. Bakit? Hindi na yan ayon sa movement ng Diyos. Movement mo na lang yan. Pero hindi na yan movement ng Diyos. You see? Kasi kapag you reach forth those things which are behind, mabigat yan. Yeah. Hindi ka makakagalaw ng maigi That's dyan. right. Pipigilan ka niyan. So anong mangyayari ngayon? Pag pinilit mong mag-move forward, pero naka-reach forth ka ng mga bagay which are behind you. Pag pinilit mo ang galaw na hindi tugma sa katawan mo at hindi natural sa movement ng katawan mo, injury ang habol. Injury ang magiging mapupunta sa'yo. That's right. Distraction, masisira. Mahirap na gumalaw ng tama kapag may sira ka na sa katawan. Yeah. Naintindihan niyo yun, Team Focus? Mahirap na. Kahit ano pang sabihin nyo, rehab. Yung utak na kasi ang usapan dyan eh. Mahirap na gumalaw kapag may injury ka na. Parang si Sir Dominic, di na namin mo pakinabangan sa ilalim. Pero hindi na katulad ng dati. That's the point. That's the point. Hindi na katulad ng dati. Yes. Yun yung sinasabi mo kanina eh. Di ba? Wala na kasi yung natural movement dahil naapektuhan. Yeah. Dahil cyborg na yun eh. Cyborg na eh. May tornilyo yan sa likod eh. Oh. Di ba? Kaya ganun na eh. Mabigat na. Di ba, Sir Dom? Mabigat na gumalaw eh. Parang kada talon mo, may iniisip ka kaagad eh. Oh. At pigil na ngayon. Hindi talon, bagsak. Pag-wagsak siya. At lahat naman tayo eh. Yes, sir. Pag-wagsak doon, okay ba? Huwag ka gagalaw. Ganun tayo agad eh. You see, may inaalala ka. That's the one thing na mag-hold back pa sa'yo. Yeah. Ang sarap kaya gumalaw nang wala kang inaalala. Diba, yung pagiging free mo, Yan. dahil alam mong ayon lahat sa galaw Hindi ko lang ng alam katawan mo. bukas. Ewan ko lang din bukas. Pero di ba, Team Focus, tinan nyo. Ang sarap ng buhay ninyo, Team Focus, kung ang galaw ninyo ay ayon sa movement ng Diyos. Sarap yan. Bakit? Wala kang nire-reach forth behind you. Wala ka ng bit behind you. But a lot of young people ngayon, ang hirap na mag-reach forth, mag-move forward because you are still nandudong ka pa rin sa kalagayan mo behind you. Diba? Amen. Just look back. Huwag kang mag-go back. Pag nag-go back, ito ang kaibahan ng sinasabi ng ating malapasor na banggit ni Sir Joe. If you go back, there's nothing to learn. Yes, sir. But if you look back, there's something to learn. Yeah. Nakuha niyo yun, Team Focus? Totoo yan. That's right. Pag bumalik ka doon, wala kang matututunan. Pero pag tumingin ka lang, may matututunan ka. That's me before, at makikita mo yung present condition mo, ang matututunan mo doon, don't be a dog. Huwag kang maging aso. Amen. Na bumabalik sa kanyang sinukahan sa mga reject na bagay. I hope you understand that, Sir Joe.
Hindi, kasi alam mo ito yan eh. Pag-uusapan natin kasi dito yung fools, no? Onti lang ko inadagdag ko dyan kasi napakaganda ng pinag-uusapan natin eh. And sabi ko nga last time, na nirecap mo kanina, Sir Dominic, being a fool is a choice. It's not an accident. You see? Walang na-aksidente na, uy, kawawa naman yung mangmang na-aksidente. Hindi bagay. Diba? Hindi magsusut yun. Malabo. Hindi pwedeng mangyari yun. Bakit? Kaya ka na-aksidente kasi parang ano yan, di ba? Kanina lang nakakita tayo, di ba? Pinag-usapan natin, may na-aksidente kanina sa Heritage. Sa Heritage. Oh, di ba? Sakto yung aksidente ng lugar niya eh. Sakto sa Heritage mismo. Buti buhay siya eh. Kita ko nung natumba, dumiretso ng gano'n. Buti kanina buhay pa siya. Pero yun nga sinasabi ko, di ba? Ang point dito is, ang point dyan is this. Yung, alam mo na kung saan ka ma-aksidente. Yeah. That's it. Di ba? Alam mo na kung saan ka ma-aksidente. Di ba? Tumingin ka, di ba? Pag tiningnan mo, when you look back, makikita mo, ay, doon na aksidente yung tao. So therefore, alam mo na ngayon na pag may nakita kang ganun na pangyayari sa kanya, nakita mo na yung pangyayari sa kanya kung saan na aksidente siya, therefore, alam mo na kung anong pag-iingatan mo. Pag yung aksidente niya, nangyari pa sa'yo, mangmang ka. Naintindihan niyo, Team Focus? Mangmang ka. You see? Kaya kung sinasabi yan, it's because, tinan nyo, ilagay nyo sa isipan nyo to. Maganda ito eh. Katulad na lang yan, halimbawa na lang. O, di ba? Matagal ka na eh. Kumbaga, let's say that God is already been using you. Team Focus, maganda ito, illustration na ito. Parang nasa isang sitwasyon ka na alam mong grabe na yung ginagawa ng Diyos sa'yo, grabe yung pagpapala ng Panginoon sa'yo, and nakita mo na. It's just that the point is, ang pinaka-problema ng maraming mga, sabihin na natin ng mga nagiging mangmang. You see, mga pumipili sa kamangmangan. Ang nagiging problema is that, yung sinasabi kanina ni Sir Maki, they are always tempted to go back. And the point there is, isa lang ang dahilan kung bakit they are tempted to go back. Isa lang yan kung bakit nagiging mangmang. You see, tandaan nyo yung sinasabi ng Biblia, it's because maybe you mock sin. You play sin. Ito yan. Fools make a mock at alam niyo yan. Kung alam niyo ang Book of Proverbs, fools make a mock at sin. You see? Yung tipo na yun yung sinasabi ko, imbis na pag-ingatan mo, tingnan mo, grabe yun nga, minak mo pa yung pangyayari na yun. Imbis na ilagay mo sa isipan mo, oy, grabe yun. Kailangan ingatan ko yun. That's right. So ano nangyayari ngayon? Dahil tinatawanan mo lang, binaliwala mo yun, naging passive ka doon, okay, naglakad ka ngayon dito. Nakita mo ngayon yun. Tinawantawanan mo, akala mo, kakayanin mo. Yun ang problema ngayon. Hindi mo pala kaya. Amen. You see? Hindi mo pala kaya. Kaya ngayon, ano ngayon ang nangyari sa'yo? Na-aksidente ka doon. Ano nang tawag sa'yo? Aksidente pa ba yun? No. In fact, that is not anymore an accident. Yep. Going back, when the dog returns to his vomit, hindi na yun. Kung baga di mo sabihin, yung aso, aksidente niya, binalikan yung suka niya. Yeah. You see? So when fools returns to his folly, hindi na aksidente yun. It's his choice. Yep. Kaya hindi mo pwede sabihin, uy, na-aksidente to. No, hindi na-aksidente. Tama. Pinili niya yan. Amen. You see? Sa inyo, lalo na sa inyo, Team Focus. You see? Lalo na pagdating sa courtship. You see? Pinagsabihan na kayo. Ba't feeling nyo kasi suportado kayo ng pamilya nyo sa hindi maayos sa tamang biblical standard? Oh, you see? Akala nyo suportado kayo ng ama't ina nyo. Di ba? Akala nyo suportado kayo kasi hindi sila nagalit sa inyo. You see? By the way, shout out sa mga parents dyan. If you're trying to correct your children, correct them using biblical correction. Yeah. Hindi yung mga pat-pat sa likod. Maawa po kayo sa mga mga susunod na generasyon ng pamilya ninyo. Right. Makinig na kayo. Lalo sa mga tatay na nakakapanood ngayon, makinig na kayo. Na kaya ko sinasabi ito, it's because of the reason na young people, ilagay nyo sa isipan yan. Di ba? Mahirap na nandudong ka sa ganung sitwasyon, di ba? Nandudong ka na eh. Di ba? Yun ang problema. Alam mo na yan, lalo na pagdating sa courtship, alam mo na yan ang kadahilanan at yan ang opening ng diablo para mapahamak kayo, Team Focus. Marami na napatunayan na nga namin sa inyo, nandito na nga eh. Ano pa nangyari ngayon? Winaldas. So ngayon, ano ngayon na nangyari?
Wala na. Yeah. Oh, nag-return sa volley kasi he thought, kaya niya na eh. O thought. You see? So, ganun nangyayari. Sinasabi ko sa inyo, binibigyan ko ng team dito because it's time for you, Team Focus, to take your life seriously. You see, you have too much, chronologically wise, you have too much years ahead of you na pwede mong gamitin sa Panginoon. Tama. Yes, sir. Yes, You see, so that you will reach the point na kung saan darating ka sa pagkakataon na later on makakapag-produce ka ng another you. Yes. You see, na kung saan ganun din, hindi na babalik. Hindi na pipiliing bumalik sa kanyang kamangmangan. Tama. You see that? So, pag naging passive na naman kayo dito, ano na naman mga susunod na mangyayari? Wala na. Ano yung produce nyo? Mangmang din. You see, pag kayong magkakaibigan, nagtaguan kayo na inyong mga kasalanan, yun, nagsama-sama kayong mga mangmang. You see, anong ibig sabihin? Ano kayo, kumbaga, dumating kayo sa point na nagpuproduce na rin kayo ng kamangmangan. That's the point. Kaya sabi ko sa inyo, and ito ang pinaka-bottom line natin ngayong gabi. It's not normal. That's the main point. It's not normal. So in other words, it's not normal for a person na piliin niyang bumalik sa kung saan siya mapapahamak. Amen. Amen. That's not normal. In other words, ang mga mangmang ay hindi normal. Yes, sir. Tama. Amen. Amen. Tama. Foolishness is abnormality. Yes. Huwag nating sisihin. Alam nyo, hindi ko sinasabing dinidepensa ko ang Diablo. Nililinaw ko lang. Kalaban natin si Satanas. Bagamat may makikita kayo sa Facebook na nagsasabing, hindi pala si Satanas yung kalaban ko. Mangmang yung ay. You see? Kaya ko sinasabi sa inyo yan, makinig kayo, young people. Yang kamangmangan, huwag nyong basta-basta naman, hindi ko pinoprotektahan si Satanas. Pero huwag nyong basta-bastang isisi kay Satanas. Trabaho niya na yan, sinasabi namin Sinabi sa inyo. ko na yan, sir, before. Madalas, Sabi nga ng Diablo, huwag mo agawan. Akin yan. Madalas, ang nangyayari, ang punto is this. Hindi porket trabaho na nga ni Satanas yun, ikaw naman, alam nyo na kung ano ang paraan para hindi kayo maging mangmang. Yun. You see? Kaya kung sinasabi sa inyo yan, mamuhay kayo ng normal. Yun. You see? That's the simple na i-remind yourself. Mamuhay ka ng normal. Mamuhay ka ng normal, tama ang pag-iisip mo, bunuin mo yung salita mo, yung sarili mo ng salita ng Diyos, mamuhay ka ng normal, mamuhay ka masaya, hindi mo pipiliin balikan ang kamangmangan mo. Ma-avoid mong balikan ang isang bagay na naging kamangmangan mo noon. Amen. Amen. You see? So ano mangyayari ngayon? You will live normally. Amen. Because tandaan nyo, foolishness is abnormality. Lalo-lalo na when going back to your foolishness. Because foolishness is that eh. Kaya nga nandoon na yung word na foolish eh. You see? Alam mo na, you are already aware that it's foolishness. Di ba? You're already aware that it's foolishness. Therefore, foolishness na nga, nilapitan mo pa, kinuha mo pa, ginrab mo pa, pinaglaruan mo pa, o whatsoever it is na ginawa mo, foolishness na nga yun. So it's not normal. In your part, this is not normal. Yes, sir. Kaya Team Focus, ngayong gabi, piliin nyong mamuhay ng normal. For you to live a normal life as a Christian young people, never mock at sin. Yeah. Because only fools make a mock at sin. Kaya nga, they return to their folly. Yeah. Maganda yung Sir Joe eh. Maganda yung sinabi mo no bilang panghuling salita lang ngayong araw sa ating programa ngayong gabi. Maganda yung sinabi mo Sir Joe nung yung sa pagdating sa trabaho ng Diablo. Yes, sir. Diba? Hindi porket trabaho ng Diablo yun, ikaw naman, ka rin, bibigay ka rin. Kumaga parang yun yung, naalala mo Sir Joe, yung sinabi mo nung run the race yan eh. Sinabi mo dati yan eh, run the race. Ginamit mo yung talatang, be sober, be vigilant, because the devil is like a roaring lion. Walk it about seeking whom he may devour. Dibor. Yan. Yan. Tatak ng beses yan. Yan, di ba? Parang yun eh. Alam mong, sa laro ng tagu-taguan at saka ng bangsak. Diba? Sa laro ng tagu-taguan, pag alam mong hinahanap ka, magtago ka. Diba? Maging maingat ka na hindi ka mataya. Kasi pag nataya ka, anong pinaka-kinakatakutan natin?
binuburot ka pag taya ka, di ba? Yan ang ginagawa ng Diablo sa maraming kabataan ngayon. Binuburot ka ng Diablo. Kasi alam mo, Sir Dom, wala sana mabuburot ang Diablo ngayon eh. Ang Diablo, walang mabuburot yan. Kaso problema, sa kabataan ngayon, nagpapataya. Alam mo yan? Di ba? Sa tagal, wala na kasi naglalaro ng tagu-taguan sa inyo eh. Di ba? Wala. Tagu-taguan ng kasalanan na lang yan. Diba? Hindi laro. Hindi. Normal sa mga bahay nila yun. Wala na kasi naglalaro ng Bahay nila. Wala na kasi naglalaro ng tagu-taguan sa inyo eh. Pero Sir Dom, di ba? Mga taya-taya. Ako sir. Yung laro nila. Kahit taya-tayaan, tagu-taguan. Pero paborito ng laro nila, bahay-bahayan. Yun. Tagu-taguan. Sir Conrad, yan talaga. Taya-tayaan, bamsak. Sir, alam mo yan, Sir Dom, sa tagal na yan, hindi ako mataya ng mga yan. Laging embargo yan pag ako na eh. Di ba? Kahit yung ubusan lahi noon, ang bira ako na lang matitira. Di ba? Hindi talaga ako papahuli sa ganyan. Alam nyo, Team Focus, ewan ko sa inyo kung nakakapaglaro pa kayo ng ganun. Kaya siguro, ang dami nagpapataya ngayon. Di ba? Ang dami nagpapataya kasi sa Diablo ngayon. Alam nyo nang naglalakad ang Diablo. Hinahanap kayo ng Diablo. Sabi sa Diablo, hi friend. Diba? Ganun na ang nangyayari ngayon. Kaya alam nyo, Team Focus, kapag ganyan na ang nangyayari ngayon sa buhay ninyo bilang isang kabataan, you better watch out. Kasi that simply shows that you are choosing to return to your folly. Kaya maganda yung binitawan ni Sergio. Huwag mong tawanan ng kasalanan. Pag may nakita kang kapatiran mong bumagsak sa kasalanan, huwag mong tatawanan yan. Isusunod ka ng Diablo. Diba? Alam nyo, applicable to kahit saan. Kahit sa mga adults, sa mga married, sa young people, sa adults, lahat to applicable to. Kaya nga, mas lalo pang sinasabi sa inyo ito ng mga adults kasi they've been there. Di ba? Lahat yan na-experience na nila yan eh. Kaya nga, ang pinakamaganda na nilalagay namin sa inyo, Team Focus, hindi kami naghahanap kung sino ang mangmang sa buwan ng Abril. Di ba? Ang itinuturo namin sa inyo ngayon, Team Focus, paano hindi maging mangmang. Yun. Kaya wag yung isipin, grabe naman ito mga to. Akala mo, apaka-perfect. Oo, walang perfecto. Alam namin yan. Hindi. Lahat tayo dito nagkakasala. Lahat tayo prone to distraction. That is why we have a program like this. Para hindi na tayo maging fools. You get that, Team Focus? Sir Dom, may gusto ka pa idagdag? Yes, sir. Alam niyo, Team Focus, ang ganda ng pinag-uusapan natin ngayon eh. Actually, Sir Joe, maganda yung, Sir Joe, Sir Maki, gusto ko pasalamat sa pinag-usapan natin. Welcome naman. Ang ganda ng pinag-usapan natin, Team Focus. Alam nyo, Team Focus, you are somebody. Kasi yung sinasabi na insecurity kanina ni Sir Maki, karamihan sa atin, kaya pagdating sa labas, kinakahiya natin yung ginagawa natin dito. It's either you're doing something right, lalo na pagdating sa Panginoon. Kasi ginagawa pa rin natin yung ginagawa nila sa mundo. Ito yung Team Focus. Dahil sa ministry, you are something. Hindi gumanda yung ministry dahil sa iyo. Gumanda ka dahil nasa ministry ka. Yan yung Team Focus. Gusto ko yung sinabi ni Sir Joe noon eh. Pogi ka. Hindi ka pogi dahil hindi ka pogi kasi pogi ka talaga, no. Kaya ka pumogi kasi nasa ministry ka. Yan yung sinabi ni Sir Joe last week. Ganun din sa mga kababaihan. Kahit sa lahat sa ating Focus, okay? Lahat ng ginagawa natin ay maganda yung image natin. It's because meron tayong ginagawa which is righteous. Yan yung Team Focus. Kasi alam nyo, Team Focus, pinagmumukha tayong full. O kaya yung sinasabi nila Pastor ni Sir Joe na pinagbumukha tayong tanga ng kasalanan. Pero yun may ginagawa tayong mabuti para sa Panginoon, may ginagawa tayong ministry, and yet, alam mo yun, may tinatago kang kasalanan. Diba? Tignan nyo, Team Focus. Pag gumagawa ka ng kasalanan, kinakahiya mo. Pero pag may ginagawa ka para sa Panginoon, pinagmamalaki mo. Tignan Team Focus, that's a good image na dapat nating ipakita. And bigyan ko kayo ng example. Sa mga kamag-anak ninyo, out of nowhere, biglang hihingi sila ng advice sa'yo. Bakit? Kasi alam nila, you are doing something right, which is righteous. Okay, I'm not saying righteous kasi ikaw wala kang ginagawang kasalanan. No. May nakikita silang righteousness sa'yo kasi may ginagawa ka para sa Panginoon.
Yung Team Focus. Ang ganda ng pinag-uusapan natin ngayon, Team Focus. Kaya wag na natin piliin na bumalik doon sa ginagawa nating kalokohan noon or kasalanan. It's because you are already living a righteous life. Tsaka yung sinasabi ni Sir Joe kanina, Team Focus, na normal na kristyanong buhay, that, mind you, Team Focus, that is above average sa standard ng mundo. Kasi ang gustong mangyari ng mundo, wag silang mahuli sa uso. Gusto nila pare-pareha sila ng itsura. Pero tingnan yung Team Focus, pag nasa ministry ka, yung buhay mo bilang isang anak ng Diyos, namumuhay ng isang anak ng Diyos, without saying a word, makita ka lang ng tao, you are dignified. Yeah, that's right. You are already something. Without saying a word, without doing anything, makita ka lang ng tao, biruin mo, Team Focus. Team Focus ka pa lang, teenager ka na, pero yung mga matatanda ang tawag sa'yo, sir. Bakit? Nakikita na sa image mo eh. Bakit? You are doing something for God. Gusto ko yung sinasabi lagi ni Sir Joe, pogi ka dahil sa ministry. Dahil sa ministry yan, Team Focus. Hindi dahil sa ginagawa mo sa sarili mo. Dahil sa ministry, dahil sa Diyos. Kaya Team Focus, huwag natin nahayaan na bumalik pa tayo doon sa bagay na alam natin, pag tinignan natin yung sarili natin, para tayong, alam nyo na, ub-ub. Kasi tinatago pa natin eh. You're doing something right for God, pero tinatago mo pa, alam mo, baka mahuli ako dito. Yeah. Diba? Itatago mo pa sa ilalim ng kama mo, sa ilalim ng kama mo, ng unan mo, para lang di makita ng magulang mo. Ay, kasama mo pala magulang mo dyan. Sinasabi ko lang, diba? Itatago mo pa. Samantalang wala ka naman dapat itago dahil alam mo na yung ginagawa mo ay tama. Yan. Kaya yun lang po, Sir Joe. Marami pong salamat. Yeah, alam niyo, tandaan niyo, Team Focus, hindi tayo nagsasalita dito to put someone or somebody down, but this is all for you. Sa lahat ito, para sa lahat. Walang, sabi nga, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Salita ng Diyos lamang. Yeah? Yan, ha? Hindi, totoo yan. Yan sinasabi ko sa'yo. Napaka-importante yan. Kaya, ilagay nyo sa isip nyo to, young people. God already put you in the right church, with the right pastor, with the right Bible, with the right program, you see, with the right people na makakatulong sa inyo. Again, ito lang ilagay nyo sa isipan nyo, young people. Pag yan, naging passive ba kayo, at nagka-problema kayo later on, mangmang ka nga. In other words, hindi ka normal. Eh kung mangmanga, ayaw mo na eh. Yung pa sabihan kang abnormal. Yes, sir. Oh, di ba? Abnormal kang mangmang ka. Oh, di ba? Yun ang napakapangit. Pangit pakinggan. Ang tanong, gusto nyo bang maging ganun kayo? Kaya kung ayaw nyo na ganyan kayo, Team Focus, then take heed on what the Word of God is giving you. Alright? Boy shoutouts! Good evening, Team Focus! Good evening sa inyo lahat, Team Focus. Lahat ng mga kasama natin dito sa Actual at ganoon din sa Facebook Live. Kasi sir, naantok na sir yung kasama ko eh. Ayan, so magandang gabi sa iyo, Brother Jay. Amen! Uy, sige lang. Sorry Sorry po, di po siya nakainom ng antibiotic. Ayan, maraming salamat po kay Sir Joe, Sir Maki, at kay Sir Dominic. Napakaganda ng mga napakinggan natin, Team Focus. At syempre, isa-shoutout na natin muli yung mga kasamahan natin. Amen. Ayan, mauna muna ako, Brother Jay. Okay lang? Sige lang. Sige, Okay, thank you. Okay, shoutout muna natin yung mga bisita natin na makasama natin sa gabi na ito. Mula sa... Kito, sir. Ayan, mula sa Central East Station or sa area ng Central East, ang makasamahan natin na Team Focus doon. Amen. Meron silang dalawang kasamang first-time visitors. Praise Ito the ay Lord. Si John Rex Lopez, si Prince Vitazer. Yan, basta. Kung naman Vitazer? kaya apelidin. Ayan, yung kalagay. Ayan, ganun din. Meron din tayong first-time visitors mula sa Pasay West, Villamore Station. Meron Amen. tayong dalawang first-time visitors. Amen. Si DJ Tayo and si Jude Damayo. DJ Ayan, Tayo. maraming salamat po sa mga bisita natin na kasama natin sa gabi na ito. Amen. Welcome. And I hope na makita at makasama ulit natin sila next Thursday. Amen. And syempre, meron pa tayong makasamahan na nasa ibang stations mula sa area ng Manila West, dyan sa station ni Sister Angel. Ganon din ang Cavite Station sa Etibac. Yan. Shoutout po sa inyo lahat dyan. And ganon din sa Southeast Station, dyan sa Mondihar Station. Ganon din kay Brother Nelmar and kay Sister Blessy and sa kanya pong mga kasamahan dyan.
At ganoon din sa area ng Makati West, dyan sa station nila Sister Ella. Sa Gate 3, Malibay, Pasay West area. Sa Pinagbuklod, South Border. At ganoon din dyan sa station ni Brother Angelo. Amen. Dyan sa South Border. Shoutout po sa inyo lahat. Ikaw naman, Brad. Ayan, shoutout din sa mga nanonood sa atin. Ang Obidos siblings, si Queenie May, si Arian Joy, si Janine, si Nathaniel. Obidos Brothers na lang. Obidos Brothers. Yun. Brothers, sorry po. Siya na po. Si kay Hannah Kim, at si Sofia, si Denise, si Princess at si Hannah, si Rizel at si Madeline. Amen, Thank amen. you po Maraming sa salamat. panonood. Yan, At sana mamaya may natutunan po marirecognize kayo. muli. Ay, dyan sila. Nakikita nyo sa inyong Sa screen. Google Meet. Ang Google Meet, makasama natin. dito. Yan. Google Meet. Yeah. May gusto ko i-shoutout, Sir Jao, mga barang housing. Nandiyan ba? Yan, yung kumakaway. Batang pasawa. Sir Ponch, please. Yan, yung kumakaway. Mga yeah. taga-housing, Lahat sila naman Marian. nakakaway. Sila hindi. Housing. Di yan housing. Di yan housing. Di sa amin yan. Pakialam yan ni Romer. Di mo maabot yan dun eh. Alpha Yan, Bandera. yan. Hindi alam yung sariling area. Alpha. Yan. Sila Marian, sila Ali, at sila Ashley. Yan. Nahiya? Taga-housing yan. And ganoon din yung kasama na banggit na kanina nila Sir Steven, ating mga boy shoutout, yung mga kasama nila Brother Nelmar, si Maureen Balcuna at si Mutia Redito. Ang anis. Yung mga pangalan. Mutia Redito. Yan. Yan, shoutout sa inyo. Yan, shoutout sa inyo lahat. At sa lahat ng mga kasama natin dyan sa Google Meet. Yo. Yes. And of course, meron ba tayong mga kasama dyan sa mga wala. Yung isa, may nag-iisa doon. Talagang grabe yung babae. Ganun talaga siya. Yeah. Anyways, again, ay... Yan, yung Team Pag-asa. Yan, Manila West. Wala Manila West. Pag-asa yan. Yan. Alright, so again mga kapatid, maraming salamat po sa inyong magsubaybay sa ating programa. Talagang muli na naman tayong pinagpala ng Panginoon. And I believe that ang bawat isa sa inyo, lalo naman dito, may mga kasama tayo ng mga nasa Team Focus Staying Alive Studio. Yun, live kaway-kaway. audience. Yeah. Usog na kayo dito. Usog na lang kayo dito. Usog. Pakita kayo. Usog nyo. Sige, Tayo usog. kayo, tapos usog nyo yung upuan nyo. Di ba? Sabi ko sa inyo. Masyado ka na nakulong. Di ka na nakapag-isip ng tama. Yan. Usog yan. Sige pa. Pwede pa. Di pa Pwede gumagaling Parang mas yung sakit gusto ko na- bumalik ka na lang ulit sa pagkakulong. Parang Di pa maganda bumalik ka na gumagaling lang yung ng sakit eh. Ascom. Yan. Saya-saya na namin. Wala na kami problema. Okay kami dito eh. Pumunta pa kayo dito eh. Balik yung tatlo. Uwi! Alright, so again, maraming salamat sa lahat na sumubaybay sa ating pong programa. And of course, I believe na tayo pinagpala ng Panginoon. Team Focus Amen. sa bawat isa sa inyo. Alright? And again, kita-kita tayo sa susunod na episode ng ating programa. Stay alive! God bless you all. Have a blessed Thursday evening. Peace out. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Arigato gozaimasu. I'm so tired of living in a world of my own, getting kind of homesick to go home. Heaven's just the kind of place I like to call home. It's the place where I'd be welcome, I know. There are prizes in this world I like to attain, things I like to do when I can. But anything that I achieve could not be the same as the ticket that I hold in my hand. I've got a ticket to paradise. I got a feeling I'll be leaving soon. No, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Folks are trying every way to get in the gate, looking for an easier way. Some will shop around to find a cheaper rate, even though the price is already paid. So if you're wondering why you haven't bought your way in, well, it's just because of one man. He's been here once and he is coming back again, and he can put a ticket in your hand.
I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Everything's gonna be alright.